Good afternoon po or good evening na mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is August 30, 2025 at tayo ngayon ay papunta sa may landmark West Street, Ayala Centro, West Street, San Lorenzo, Makati, at dadalhin po natin ito sa may Simbo Health Center, Makati City, sa may Mega Street, corner ng Banaba Street, Simbo, Taguig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan, lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Hindi ko nga alam kung saan naman dito. Ano, magpapaalam ako, ito yung pinaka-dashcam po natin. Magre-record po yan, nakatutok sa kalsada. Ano po? Sorry. Ito po, pinaka-dashcam po natin. Nagre-record po, nakatutok sa kalsada lang po. At i-upload ko yan sa aking YouTube channel po. Okay po, no? Salamat po. Ang kamatayan ng sino mang membro sa ating pamilya. Pangalawa, ang kamatayan ng pagmamahal sa alinman sa mga kaanib nito. Madalas na naitatanong ng marami, may pag-asa pa bang maibalik ang pag-ibig na ating naranasan nung tayo'y nagliligawan o bagong kasal pa lamang? Maaari bang mabuhay muli ang naghihingalo at namamatay na pag-ibig ng isa't isa sa tahanan? Ang pag-ibig sa isa't isa ay binubuo ng tatlong klase. Una, romantic love. Minamahal natin ang isang tao dahil ito ay masaya sa ating pakiramdam o nakakakilig. Dito ay masasabi natin, I love you and it feels good. Sa uri ng pag-ibig nito ay isa lamang ang nagmamahal. Ito ay temporal at di nagtatagal. Naglalaho kapag hindi na kasiyasiya o kaakit-akit ang taong minamahal kapag hindi na masarap sa pakiramdam. Ang pangalawa naman ay ang reciprocal love. Minamahal natin ang isang tao at siya rin ay nagmamahal sa atin. I love you. You love me and it feels good. Ito ay masaya rin sa pakiramdam at nakakakilig. Ang timbahan nito sa romantic love ay parehas na tao ang involved dito. Ito ay mutual. Subalit, ito ay temporary din at hindi nagtatagal. Nawawala kung ang minamahal ay tumigil na ring magmahal at di na rin masarap sa pakiramdam. Pangatlo ay ang redemptive love. Minamahal natin ang isang tao, maging sino man siya. I love you and will keep loving you, though it does not feel good. Ang pagmamahal na ito ay parang mahirap gawin. Subalit isang katotohanan na ito ang pinakakailangang pag-ibig sa ating tahanan. Ang pag-ibig na ito ay masusumpungan lamang natin sa pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Ito ay ang puso ng Walang hiyang klase. Ma'am, sorry masasagasaan yung hayop na. Sorry ma'am. Sorry po. Tatamaan natin yung motor na yan kung hindi tayo nagpreno Loko yun. Mga minamahal, magbibigyan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat pag-ibig ay pinanganak. Nakamura tuloy ako. At Gusto ko nakakakilala ito. sa Diyos. Ma'am, sorry po
Ang nature o likas ng redemptive love ay nagsasakit. Kamuti yung ano, Ito nga ang halimbawa ng nagkat sa atin eh. na nasaksihan na natin Wala sa talaga ginawa ng mga Diyos sa ganyang 1 driver. Kapitulo Mandadamay 3 sila. ang talata ay 16, sapagkat gayon na lamang ang Dire-diretso pa, wala pa siyang ano eh. na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon. Sa panahon natin ngayon, ano ang mga bagay na maaari nating isakripisyo? Ito ay ang ating panahon, mga panukala, mga kaisipan o opinyon. Continue for 1 kilometer, Ito ang then turn mismo. right off the ramp towards JP Rizal, Terrace. Ano naman ngayon ang extent o hangganan ng redemptive love? Ito ay permanente at hindi nagtatapos. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Sinasabi niya sa atin sa Jeremias Kapitulo 31, ang talata ay 3, iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahan sa iyo. Ito ay nananatili kahit ano pa ang mangyari. Kahit ang minamahal ay hindi na nagmamahal. Kahit na siya ay may mga pagkakamali at maraming pagkakamali. Ayon sa Roma Kapitulo 5, ang talata ay 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang redemptive love ay nagbibigay ng Continue for 1 chance kilometer, then turn right off the ramp sa towards minamahal. JP Rizal, Ito Terrace. ay equip at nasasandatangan sa anumang pagsubok na maaaring dumating sa buhay. Ang pag-ibig na redemptive ay hindi naghahanap ng marangal na tuwing isang relasyon na napanis o Continue for umasi. 1 kilometer, then make a Ito'y short left onto naghahanap Milton Avenue. ng pagkabutan. Kaya ang unang sandata ng Continue redemptive straight at this love ay traffic walang light. iba kundi ang pagpapatawad. Totoo ang kasabihang forgiveness is love's toughest work. Ang pagpapatawad ang pinakamabigat na gawain. Forgiveness is love's biggest risk. Ang pagpapatawad ang pinakamalaking pamupunan ng pag-ibig. Sabi sa unang Juan, Kapitulo 1, ang talata ay 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at Continue straight at this na traffic light. magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalimutan. Ang isa pang sandata ng redemptive love ay ang kapakinabangan. Ayon sa Filipos Kapitulo 2, ang talata ay 5 hanggang 8, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagaman nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunuri hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Mga kaibigan, may pag-asa. Malaking pag-asa na muling maibalik ang tamis ng ating pag-ibig para sa ating asawa, mga anak o mga magulang. May pag-asa na mabuhay pang muli ang naghihingalo o namamatay na pag-ibig sa ating tahanan. Ang pag-ibig na Continue straight at lumatalon this traffic mula light. sa puso ng Diyos
ang tanging nating pag-asa. Paano naman ang mga literal na kamatayan sa loob ng ating pamilya? Kung tayo o ang ating mahal sa buhay ay namatay, meron pa bang pag-asa sa pagkabuhay muli? Ano ang nangyayari kapag ang tao ay namatay? Saan siya pumupunta? Sa pagsagot sa mga katanungan ito, ay sama-sama nating balikan ang tala ng Biblia sa paglalakad. Ayon sa Genesis, Kapitulo 2, ang talata ay 7, at nilarang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay nabuhay. Buhay na kagabuhay. Hinugis niya ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang ilong ng hininga ng buhay. Kaya ito ay nangangahulugan sa equation na katawang alabok plus hininga ng buhay equals Continue straight at the first traffic pagduluwang light. Then, at the second traffic light, make a kaya sharp kapag left. ang tao'y namatay, kabaliktaran ang nangyayari. Alabok minus hininga equals patay na katawan. Ang kamatayan ay maihalin tulad sa isang liwanag, sa isang light bulb na namamatay kapag inalis ito sa saksakan. Saan naman tumutungo ang hininga ng buhay kapag ang tao ay namatay? Sabi sa Ecclesiastes, Kapitulo 12 at talata ay In 7, 300 meters, make a sharp left at the traffic at light. ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Malinaw na ipinapahayag sa atin ng Biblia na ang mga namatay ay hindi na muling babalik ang makipag-usap sa mga nabubuhay. Ayon sa Job, Kapitulo 7, ang talata ay 9 at 10, kung paano ang ulap ay nababawi at nawawala. Gayon, hindi naaahon pa ang taong sasyon ay bumababa. Ganito rin ang parehong sinasabi sa Ecclesiastes Kapitulo 9, ang talata ay 5. Ang sabi, Kasi may sapagkat intersect. nalalaman ng mga Oo, buhay Lapit na ako. na sila'y mamamatay, subalit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Bakit daw hindi na sila muling makikipag-usap pa? Dahil wala na silang nalalaman pa. Ngayon, maaari nating itanong, kung ang mga namatay ay wala ng anumang nalalaman, sino ang mga nagpapakitang espiritong nakakausap ng mga nabubuhay? Maliwanag din po itong sinasagot ng Biblia sa Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 14. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda, pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, hindi ito ang ating mga kaanak na mga namatay, kundi ang mga demonyo o anghel ni Satanas na nanlilinlang sa sangkatauhan. Paano naman inilalarawan ng Biblia ang kalagayan ng mga namatay? Ito ay 53 beses na binabanggit bilang pagtulog. Nang malaman ni Jesus na si Lazaro na kanyang kaibigan ay namatay, ang wika ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Juan Kapitulo 11, ang talata ay 11. Siya'y natutulog. Pupunta ako roon
upang gisingin siya. Sa pagpapatuloy sa talatang 12 hanggang 14, sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Subalit ang sinasabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit inakala nilang ang tinutukoy niya ay ang karaniwang In 200 pagtulog. meters, turn right onto Acacia Kaya Street. pagkatapos ay maliwanag na sinasabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. Sa pagpunta nila sa lungsod ng In Bethania, 100 meters, kung turn saan right. naroon ang pamilya, sinalubong sila ni Marta. Sabi ni Marta sa Juan Kapitulo 11, ang talata ay 21, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Sagot naman ni Jesus sa talatang 23, muling mabubuhay ang iyong Panginoon. May plano ang Panginoon. In Sa 50 talatang meters, turn right onto 29, Ippleby PIL Street. sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat apat na araw na siyang Turn patay. right onto Ippleby PIL Street. Subalit na igulong pa rin ang bato. Sa talatang 43, si Jesus ay sumigaw ng may In malakas 100 na meters, tinig. turn left onto Lazaro, Bernaba Street. lumabas ka! Pagtawag ng Jesus, gising si Lazaro at bumangon mula sa libingan na parang galing sa isang mahigpit na pamamagitan. Mga kaibigan, meron tayong katiyakan sa salita ng Diyos na ang pagtulog ng kamatayan ay In 40 meters, pansamantala turn left. lamang. Hindi tutulog ang mga patay magpakailanman sapagkat may magandang pangako sa pagkabuhay ng mga. Totoo ang sinabi ni Jesus sa talatang 25 na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. In 80 meters, Oo, turn ano, left onto Magna napakasayang Street. araw na ipisabitan niyo. Subalit ito ay isang sulyap lamang sa higit na kagalakan magkakanang sa In muling 40 meters, turn left. Ayon sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, ang talata ay 16 at 17. Sapagkat ang Panginoon Eh, sa mismo harap ang ng bababa tindahan mula eh. sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay nakagrab eh. Kristo ay Okay. Nakacheck babangon. lang. Sige po. Ingat po kung gusto. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagaw kasama sila sa mga ilang upang salubungin ang Panginoon sa kapawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon. Sige. O Ayan, kaibigan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. ay namatay. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Ay Paalam po magbibigay muna. sa Pansamantala atin ng tayo ay bagong katawan at gagawa na In ng 90 meters, separate turn left onto Acacia ibang Street. video sa ating susunod na misyon. at Paalam po. mabuhay tayo This is sa John Poren, sambahiyan. the Filipino channel ng Lingkod. Paalam po.